Okay. Um, Welcome back na. Sa ngayon, continue din pa rin natin itong beam deflection series natin. So sa pinakaunang video natin, sinolve natin itong problem na to using yung double integration method, no? So yun yung ginawa natin nung unang video. Pero again, we will solve this problem using the unit load or virtual work method. Isolve din natin using area moment method, conjugate beam method, tsaka yung inimbento kong Kalakis deflection method. No? So, sige lang, no? Mag-discuss lang ako more kung paano gamitin yung method ko no? For overhang. Okay? So, today, discuss natin yung unit load or the virtual work method. So again, explain ko muna na kung ano yung unit load or virtual work method, kung paano siya gamitin, na yung concept involved. Again, you can skip this one, no? Kasi yung unang video ko, sabi ko pwede mong i-skip, no? Pero tapos na yung ano ko, pag-discuss ko ng concept, no? So ngayon, again, if alam mo naman yung concept, no? So pwede mo nang i-pass forward na to, ha? So kasi medyo mahaba-haba rin usapan to. So pwede mo i-pass forward, no? Video kasi ito no? So pwede mo i-pass forward at punta ka na dun sa attacking ng problem na, ha? It's really optional. It's up to you. Okay, yung formula na ginagamit natin sa unit load or virtual work method is yung MAMI dx. No? So, madali lang, no? MAMI dx. Okay? And then, kasi naka-bisegment yan, kaya meron tayong summation dito. No? So, kumbaga, may MAMI dx ka sa itong segment na to, plus, kung may isa ka pang segment, another MAMI dx dyan. Kung may isa ka pang segment, i-add mo pa rin yun, yung MAMI dx mo. So, yung kinaganda nito is isa lang yung formula na i-memorize mo if you want to calculate the slope or the rotation or kung yung deflection yung required, no? Isa lang yung formula, no? And then, yung kinaganda dito is magagamit mo yung unit load or virtual work method sa beams, frames, tsaka truss, no? Kaso yung truss naman, iba yung unit load tsaka virtual work method pa rin yung tawag, pero iba naman yung formula. So, kumbaga, yung MAMI dx is applicable siya for beams and frames only. Kasi ano yung involved kasi may stiffness eh. Pagdating mo ng yung EI yung involved na. AE naman yung involved sa truss. Anyway, since beam deflection tayo, so I will just be talking about MAMI dx. Sige lang, no? After nung beam deflection, magdi-discuss pa ako ng frame deflection tsaka truss deflection. So probably ma-tackle din natin siya. So ito yung pinaka-recommended ko din na method of deflection. No? Kasi magagamit mo siya sa beams, frames, and truss. So kung if ever may gusto kang i-master talaga na method, I highly advise, I highly recommend yung unit load or the virtual work method. No? Tsaka kung magaling ka nang gumawa ng moment equation, di ba? Yung pwede mo siyang i-type diretso yung moment equation sa calculator mo. So, pwede mong parang Caltech na din, ha? Kasi click mo lang yung integration ng calculator mo, then type mo yung moment equation, no? By just looking at the figure, no? Kaya mong mag-generate ng moment equation directly na, diretso na sa calculator mo, mag-input ka. Then, wala na. Pagkatapos ng input mo, equal ka na, hindi may sagot ka na. No? So, magandang ano yan, magandang skill yan, ha? Na naaralin, ha? So anyway, yung rule lang naman dito is mag-a-apply ka lang ng virtual load, no? Or yung unit load, no? So kumbaga, mag-a-apply ka ng 1 unit point load kung yung tanong is deflection. Then mag-a-apply ka ng 1 unit na moment load kung yung tanong naman is rotation or slope. Saan ka mag-a-apply, no? Mag-a-apply ka dun sa point of interest kung saan yung required na deflection or kung saan yung required na slope or rotation. Dun mo siya apply.
Then, gawin mo na ng Mami DX na. Okay? So, parang ganito ba, na? So, lagay natin, may beam tayo, no? It is supported with roller support and hinge support, no? So syempre, may applied load yan. Ngayon, magdi-deflect yan, di ba? So, lagay ko, ito yung exaggerated na deflected shape niya, no? Kasi yung, hindi mo naman mahahalata yan, eh. Pero, sabihin na, exaggerated na deflected shape. Okay? Ngayon, dito yung point of interest natin, no? Like, gusto nating hanapin yung deflection dyan. So, ganito yung gagawin mo. Ito yung real system, na? Okay? Real system tawag dyan. Ito naman yung virtual system. Gagawa tayo ng parang shadow niya, na? Okay? Gagawa tayo ng virtual system. Okay? So, since dyan yung point of interest mo, and then, di ba, nag-assume ka, yung una talaga is mag-assume ka, no, kung ano yung tingin mong deflection niya. Is it downward or is it upward, na? So, dito sa figure, is very obvious, no? Sometimes gagana din yung common sense mo. Anyway, ma-check ka man din, no? Kasi pagdating mo ng dulo ng calculation mo, may plus-minus kasi yung sagot, eh. So, malalaman mo din kung tama yung assumption mo or not, no? Pero first, nag-assume ka talaga, no? Kung downward deflection or upward deflection. So, dito, nag-assume tayo na downward deflection kasi it's very obvious. So, maglalagay ka ng 1 unit load downward, no? Kasi yung assumption mo, downward deflection. So, meaning, magdi-deflect din yung virtual system. Okay? Klaro ba? So, ganun yan, no? So, meaning, kung deflection, kung yung assumption mo nung deflection, yung tingin mo ba, no? Na yung deflection niya is downward, then you put 1 unit load downward. And then, kung tingin mo naman na yung deflection dyan is upward, then you put 1 unit load upward. Okay? Ganun lang yan. So, yun naman yung sa deflection. Okay, how about sa rotation? Pag sa rotation naman or yung sa slope, may ano din yan, ha? Example, kung tingin mo na dito na point, yung ano niya is, yung ito siya, yung tangent line kasi ito, no? Then ito with respect sa yung level, yung horizontal level. So, kung tingin mo na yung deflected shape nito is dito is yung going down pa, kasi dalawa kasi yan, eh, no? Meron kang going down and then meron kang going up, di ba? Going down, then biglang mag-peak, no? Yung maximum point, biglang mag-flat yung yung tawag dyan. Yeah, yung tangent dito, ganyan, ha? Then, pag ma-reach mo yung maximum point, mag-flat yan, eh, no? Mag-horizontal, eh. Then, biglang akyat na naman, ha? So, kung yun sa tingin mo na yung deflection, yung slope dyan is going down pa, then, ito yung magiging moment load mo. Then, kung andito ka naman na side, yung pag-going up na, like increasing na yung deflected shape niya. So, meaning expected na going up din yung slope na. So, ito naman yung magiging moment load mo. So, kumbaga, inassume mo na ganyan. Okay? So, parang parang common sense lang din to. No? Parang, di ba kung titignan mo, parang binaba niya lang, kung dito ka mag-start, so parang binaba niya yung tangent line. Kung dito ka naman mag-start, parang inakyat niya yung tangent line. So, ganun lang din yung magiging direction mo. Kasi kung continue mo yan, ganito yung itsura niya. Di ba? So, ganun lang, no? Para di mo makalimutan kung ano ba yung direction. Ha? Okay? I hope klaro yan, ha? So, yung mangyayari dyan, meron kang upward slope tsaka downward slope. So, depende kasi yan kung ano yung tingin mo. Again, ma-double check ka man din. No? Kasi pagdating mo sa dulo ng calculation mo, may sign convention. Okay? So, ganito yan yung mangyayari, na? So, lagay natin, yung point of interest natin for the slope is andito na part. So, kumbaga, dyan yung gusto nating hanapan ng slope. So, may deflected shape ka dyan, di ba? So, lagay natin ito point A. So, kung gagawa ko ng tangent line dyan, di ba, alam naman natin yung tangent line, di ba, no? Sa circle.
kung meron kang ganito, ito yung curvature mo. So, ito yung tangent line niya. Okay? Dapat na-touch niya. Okay? So, kung ito naman yung kino-consider mong curvature niya, then ito naman yung tangent line. Okay? So, the same concept na. So, kung ito naman yung curvature natin sa A, so, gawa ka ng tangent line dyan. Okay? So, yan yung tangent line mo, no? So, ito yung tangent line drawn through A. Ngayon, yung angle dyan, yan yung tinatawag nating slope. So, theta A. Kasi, yung reference niya is with respect dito sa horizontal, yung horizontal level. Yung ito siya. Hanggang dito sa tangent line drawn through A. So, it is theta A. Ngayon, gusto natin kunin yung slope dito sa point B. So, yung mangyayari dyan is meron kang point B dito, no? So, gagawa ka ng tangent line, di ba? Tama na? Gagawa ka ng tangent line dito. So, gawa tayo ng tangent line dyan. So, assuming yan yung tangent line for this curvature. Okay? Klaro ba? Kuha nyo naman yun, no? So, ito yung curvature, ito yung tangent line niya, no? Kumbaga, ito yung point of tangency, no? Parang ganun ba? So, ngayon, kung kukunin mo yung angle dito with respect dito sa tangent line drawn through A, yung parang ganyan ba, no? So, yung angle dyan is, yan yung, or yung slope dyan, yan yung slope nung B with respect sa tangent line drawn through A. So, ganito yung, parang, ano niya, yung itsura niya, na B, slope of B with respect to tangent line drawn through B. Pero di ito yung tinanong. Yung required mo is, ano yung deflection, ano yung slope nung B lang, hindi with respect to A. So, paano yan? So, yung ginagawa natin, diba, ito man yung tangent line niya, no? So, yung horizontal line dito, diba, ito yan. Gawa tayo ng parallel line din dito. Yung parang ganyan. So, meaning, with respect to horizontal, tsaka yung tangent line na to, is the same with this horizontal, tsaka yung tangent line na to. So, meaning, kung gagawa ka ng angle dito, ano yung angle yan? Anong angle yan? So, it's very obvious, the same nung slope nung A. Okay? Same nung slope nung A. So, meaning, okay? Nakuha nyo yun, no? Pwede nyo din i-post yung video, no? Kasi video, ano tayo? Video lecture, no? So, you have all the freedom, no? Kung anong gagawin mo. So, meaning, yung ito siya, ito yung slope nung, wait lang. Okay? Ayusin ko lang yung animation. So, meaning, ito siya, itong angle na to, yan yung slope nung B mo. Yan yung required talaga ng problem. Kasi tatanungin ano yung slope ng B. Ito yan. Okay? So, it's very obvious na yan yung slope ng B with respect to A minus yung slope ng A. So, masasolve mo na to. Okay? So, I hope klaro yun, no? I hope klaro yan. So, paano mo siya applyan ng 1 unit moment loop? Ano yung direction? So, kasi yung hula mo na yung deflected shape is parang ganito, no? So, minsan yung ginagawa ko, kinukuha ko yung parang mid-span. So, pag ahead siya nung mid-span, so parang i-assume ko na, okay, kasi di mo man alam kung saan yung maximum point, di ba? Except na lang kung uniform distributed load, it's very obvious na andun sa midspan. Pero paano pag iba yung loading? So, kumbaga, mag-assume ka lang, na? So, minsan doon ako sa midspan, so pag ahead na siya, so, most likely, na increasing na yung slope doon. So, parang ganito na. So, meaning, yung magiging direction natin is upward, na? Yung itry niyang iakyat yung tangent line. So, ganito yung magiging direction ko. Diba? So, if ever yung required or yung point of interest mo naman for the slope is andito. Diba? Kung andito yung point of interest mo. So, yung magiging rotation mo or yung magiging moment load mo is ito naman. Na? Kasi, it's very obvious na
malapit kasi sa malapit kasi sa supports, very obvious na mag-start pa yan mag-go down na yung slope niya. So, most likely, ito yung magiging assumption mo. Anyway, assumption man din yan. So, if ever mamali ka, okay lang man din yan. Kasi mag-double check ka man din sa dulo. Pero, mas maganda na kasi yung nag-a-assume ka, at least alam mo din yung ina-assume mo. Okay? So, I hope klaro yan, ha? So, pagkatapos mo ng ganyan, so, kukunin mo na yung reaction, kukuha mo na yung reactions, no? Sa real tsaka virtual system mo. Then, doon ka na magkuha nung yung mga mommy dx mo, no? Yung moment equation for, yung malaking M, yan yung moment equation for your real system. Yung maliit na M naman, yan yung moment equation mo for your virtual system. Okay? So, yung mangyayari, i-isolate ka pa rin, then, kunan mo ng moment dito. So, ito yung malaking M mo. Okay. Ganito yung rule niya, ha? Kung ano yung assumption mo nung moment, di ba, sa real system mo, ganun din yung assumption mo dapat sa virtual system mo. Dapat pareho yan, ha? Kasi parang shadow siya, no? Kung ano yung ginawa ko sa real system, the same din yung gagawin ko sa shadow niya, yung virtual system niya. Okay? Hindi pwede na clockwise ka dito, then pagdating mo dito sa virtual system, mag-counter ka, na. Hindi pwede yun, ha? Dapat pareho yan sila. Parang shadow lang talaga ba, na? Yung kinapi mo lang, yung ginawa mo. Kung ano din yung cutting mo sa real system, ganun din yung cutting mo sa virtual system. Parang shadow niya talaga, no? Parang mirror, niya. Okay? Okay, no? Again, you can skip this one, ha? Kung alam mo naman yung concept, and gusto mo na agad, bakbakan agad, no? Walang problema, no? You can fast forward na yung video. Sinabi ko naman din yun yung una, no? Okay, so the same dapat yan, ha? So ngayon, since virtual system to, kasi yung loading niya, mga unit load, no? So, ano yan? Yung maliit na M yan. So, again, meron kang distance x, na? Yung distance x naman, hindi ito the same nung double integration na laging dito, no? So, depende yan, no? Kung saan ka gusto mag-x. Okay? So, minsan, yung x ko, kung ano yung segment niya, for example, AB. So, yung x ko, it could be from A or from B, na? Kung may segment pa ako na B and C, so yung choice ko is, pwede yung x ko mag-start from B or from C. It's really up to me, na? So, parang ganun. So, ngayon, gagawin mo ng moment equation yan yung i-plug in mo dito. Gagawin mo din ng moment equation mo dito, yan yung i-plug in mo dito. So, kaya, kung kaya mo namang gumawa ng moment equation directly, na, so, lagay mo na agad sa calculator mo, yung moment equation mo, kung kaya mo na. Like, di ka na magsulat, no? Like, di ba? Para ma-save mo yung time mo. It's really up to you, na? So, depende lang kung gaano ka confident sa sarili mo, no? Okay? So, so, aside sa rule na to, na the same yung niya, may rule pa tayo na gusto kong din dito. So, kung titignan mo, meron kang mga point load, di ba? Yung load mo dito, it could be in kilonewton per meter, it could be in kilonewton, di ba? Ganun yung mga it could be in pounds per foot, no? It could be pounds, no? So, depende yan, no? Kung ano yung unit mo sa actual, no? Pero pagdating mo sa virtual, I highly advise na huwag mong lagyan ng unit. Ha? Huwag mong lagyan ng unit. Parang parang nag-act lang siya as amplifier niya. Okay? So, do not add unit, ha? Do not, example, ito, no? Kung nakakilonewton ka dito sa actual, then lagay mo dito 1 kilonewton, no? Minsan kasi, may yan, parang nakukonfuse ka din sa ganyan, eh. Pag lalagyan mo kasi ng 1 kilonewton, mag-a-attempt ka na yung kilonewton, gawin mong newton, no? So, doon na, no? Mashock ka na lang, sobrang laki na nung nakuha mong numerical value. So, huwag mo na lang lagyan ng unit, no? Basta mga virtual system. Take it as amplifier lang, no? Parang lang. Parang factor ba? Parang ganun ba, ha? So, again, do not add unit, ha? Para di mo siya ma-attempt i-convert, na? Like, 1 kilonewton. Naglagay ka 1 kilonewton.
Pagdating mo sa calculation, ginawa mong 1,000 kasi gusto mong gawing Newton. So, mali yun, ha? Kasi dapat yung calculation doon, 1 lang talaga yun. Okay? So, yun lang man, ha? Yung advice ko dito. So, balik tayo sa, sa problem, na. So, I think yun lang man yung gusto kong i-share lang din na concept, no? Tsaka, paano gamitin ng tama yung unit load or virtual work method. Okay, no? Sa previous video, pinakita ko sa double integration yung calculation ng support reaction. No? So, i-wrap up ko na lang to, no? Kasi tapos naman ko din i-discuss na. So, again, kukunin natin yung mga support reaction. We have the R2 and R1. Then, to get the R2, pwede tayong mag-summation ng moment dito sa point 1 equal to 0. And then, we assume na yung counterclockwise is taken as positive. So, meron tayong R2 times 30 minus yung 12 kips dun sa free end times yung distance niya, perpendicular distance to point 1 is 40. Then, meron kang uniformly distributed load. So, kunin mo yung equivalent concentrated load niya, which is 2 times 30. Multiply mo nung moment arm niya patungo dun sa point 1, which is half ng 30. So, wala na tayong ibang forces. No? Kasi yung R1, andun siya sa point 1. So, hindi siya maka-generate ng moment. So, pwede na tayo mag-equal to 0. Then, using your calculator, may shift solve naman sa calculator natin. So, paglagay mo dito sa calculator mo, then, may R2 ka na. So, 46 kips. And then, by forces along Y, so, pwede na summation of for R1, so, pwede na summation of forces along Y. So, meron kang 2 times 30 plus yung 12, kasi lahat gravity loads yan. Minus mo na lang yung R2 mo, which is 46 na. So, meron kang R1, or pwede rin ganito, no? R1 plus R2 going up, no? So, pareho sila ng direction. Going down, yun naman yung 12, tsaka yung 2 times 30. Then, wala na ibang force. So, equal to 0. Then, yun na. So, R1 is 26 kips. Okay? Sige. So, kumbaga, meron tayong 26 kips and 46 kips. So, gawa na tayo ng unit load or it should be virtual. Okay, so gagawa na tayo ng virtual system. So sa virtual system, copy mo lang kung ano yung beam. Hindi tutulad ng conjugate na babaguhin mo talaga yung beam. Dito is copy mo lang, parang shadow niya. Parang mirror niya. Yan. Pero, di mo pa alam yung mga support reaction dyan. Kasi yung loading dito is unit load. So ngayon, ano yung point of interest? Saan yung point of required deflection? So, sabi niya, ano daw yung deflection dito sa free end. So, dito ka maglagay ng 1 unit load. Tanong, is it going up or is it going down? Mag-assume ka. Ano yung tingin mong deflected shape niya? Pag ganito yung loading, ano yung tingin mong deflected shape niya? So, mag-assume ka, na? Okay, assume ko na lang na downward deflection, So, parang in-assume mo na ganito. So, magdi-deflect yan ng paganyan, Kasi in-assume ko man na downward deflection. Yun yung assumption. Pwedeng mali ako dito. Okay? Kasi assumption ko man yan. So, pero walang problema, pwede kang mag-assume na yung deflection mo is paganito. Probably, I will try na ganito yung deflection ko, Kasi wala kasi akong applied load dito. So, parang it's obvious na aakyat dito. Kasi may loading dito nagko-compress. Pero anyway, sinadya ko talaga to, Okay? So, pwede natin assume na andito yung deflection sa node 3. Again, pwede kang mali dyan, Pwede mali yung assumption. That's okay, Huwag kang matakot mag-assume. Okay, so ngayon, ilagay natin yung 1 unit load downward kasi nag-assume tayo na downward deflection. So, kung magdi-deflect to, ganito yung magiging itsura niya. Okay. Ayan. So, kunin natin yung mga support reaction sa virtual system natin. So, the same lang kanina, Summation ka lang ng moment dito sa point B. Assume natin na yung clockwise is taken as positive. So, meron kang AY, di ba? So, AY times 30. Then, meron kang, yung ikot ng 1 is the same sa assumption natin. So, it should be to be added. So, 1 times yung distance niya, 10. Then, I think wala nang ibang force. So, pwede natin mag-equal to 0. Then, therefore, we have AY, which is negative 10 over 30, or that is negative 1. So, since negative yung nakuha mo,
Meaning, mali yung assumption mo, no? Mali yung assumption natin na it's going up, no? So, mali yan. Minsan, nilalagyan ko ng, dalawang line just to check na yan yung una kong assumption. Then, I found out na negative pala, so mali yung assumption ko. So, I will draw a correct direction, which is 1/3 going down. So, okay, papalitan ko yan. Ha? So, ganun yung mangyayari, no? Then, by summation of forces along Y, so, meron tayong AY. So, nga pala, no? Hindi ko binago yung direction. So, AY plus BY pa rin ako. Then, minus 1 na tayo dito. And equal to 0. So, since di ko binago yung direction niya, ito pa rin going up. So, I'll be using the negative 1/3. Kasi itong negative 1/3 going up yan. Yung positive na 1/3 going down. Yung ginamit ko dito sa equilibrium equation ko for summation of forces Y is going up. So, I'll be using the negative 1/3. Okay? So, I have negative 1/3 plus the BY minus 1. Then, BY is 4/3. So, since tama yung direction niya, since yung numerical value niya is positive, so meaning tama yung assumption na it's going up. Okay? Klaro ba? Klaro na? So anyway, pwede nyo i-post din yung video if di na gets na. Pero, imposible na. Imposible naman yan. Okay, so ito na, no? Nilagay ko na yung tamang direction going up, then BY, no? So, if ever ma-found out mo na mali yung direction mo sa mga forces mo, baguhin mo agad, no? Merap kasi yung alam mong mali, nagpatuloy ka pa rin, di ba? So, parang ano lang din, no? Parang lesson sa buhay lang din, no? Alam mong mali yan, pero pinatuloy mo pa rin, no? So, ending nun, baka makalimutan mo, no? Mali pala yung direction na to, din nagamit mo, ganito, ganyan, no? So, possible magka-error ka, no? Except na lang kung andun talaga yung presence of mind, no? Ito mali ito, so it should be negative every time mag-input ako dito. Pero, again, listen in life, no? Pag alam mong mali, tama mo na, no? Before ka mag-proceed, no? Sa buhay mo. Okay? So, advice pang tropa lang, no? Parang ganun. Isipin nyo na lang, parang tropa lang tayo, no? Para walang ilangan. Di ko kasi nakikita yung mukha niya, no? Di ba? So, isipin na natin na parang magtropa lang, no? Nag-uusap lang tayo. Shot mo lang ng ng beer sa gilid mo, no? Then, maya-maya antok ka na, no? Then, yung video, nagsasalita pa ako. Ikaw tulog ka na pala, no? So, huwag maglagay ng alak sa table, no? Habang nag-study, no? Aantukin ka niyan. Dapat kape or tubig, no? Para active lagi yung... Okay na, no? So, I think pwede na tayo mag-proceed sa Mommy DX. Okay, deflection. Diba yung formula is Mommy DX, no? So, gagawa ka ng moment equation by segmenting dito, no? So, meron tayong dalawang segment, no? Yung segment 1, 2, tsaka 2, 3. So, dalawang Mommy DX, no? Okay, mag-cutting ako dito sa... Ito yung real system, ito yung virtual system. So, yung real system, mag-cutting tayo dito. Kung ano yung cutting mo sa real system, ganun din yung cutting mo sa virtual system. Yun yung rule, na. Then, ikaw na bahala kung ano yung isolate mo, no? Ito ba or ito. Kung dito ka, medyo komplikado, no? Maraming forces. So, I advise ito na lang yung i-crush out natin. Dito lang tayo magtingin, no? So, gawa natin ng moment equation. So, mag-assume ako na pag ganito yung ikot, taken as positive. Assumption ko yun, ha? Basta yung rule lang dito, kung ano yung in-assume mo dito na moment, no? Ganun din yung magiging assumption mo dito sa virtual mo. Ganun lang yung rule, na? Dapat hindi sila salungat, ha? Okay, so, kumbaga, meron kang 26 times x, no? So, wait lang, ha? Ayusin ko muna. Okay, no? So, proceed tayo, ha? So, we have 26x. Positive yan kasi the same direction. Diba? The same direction sila, no? Yung 2 kips naman, baliktad, no? So, first, kunin mo yung equivalent concentrated load, no? Which is 2 times x, area lang. Then, yung moment arm niya, which is half ng x.
So, pero minus yan, ha? Kasi baliktad man siya sa assumption natin, di ba? Okay? Alam kong gets nyo na yan. So, kumbaga, pwede mo i-simplify yan, pwede rin hindi. Kasi, kasya man to sa calculator mo, di ba? So, anyway, simplify ko lang din. So, this is 26x minus x squared. Ha? Okay? Again, pwede mong i-diretso na yan sa calculator nyo, input nyo na. Okay, dito tayo sa virtual system. So, kung ano yung style natin kanina sa real, ganun din yung style natin sa virtual. This is parang shadow. So, ito lang din yung isolate ko. Talagang the same talaga, no? Kopyang-kopya, na. Pati yung direction ng moment. Yung magbabago lang yung moment equation niya, yung maliit na m. So, dito, makikita mo na going down to, no? Baliktad siya sa direction, no? Nung assumption natin. So, hindi pwede na, okay, kasi ganito yung direction niya, dapat ganito na lang din yung ano ko. Yung, parang ano ba? Kasi ganito yung ikot niya, pagpunta mo dito, so mag-assume ka na ganito, no? So, dun ka magkakamali, no? Kasi yung rule dyan, kung ano yung dito mo, ano yung direction mo dito, ganun din yung direction mo dito. So, huwag mong itry na para iwas negative, ganito yung gagawin ko. Hindi ganun, no? Doesn't work like that, no? So, ganito, no? So, since baliktad to, so it should be negative 1/3 of x. Okay? Klaro, no? So, ito naman yung maliit na m. Ito yung malaking m. Pwede natin ilagay yan kasi virtual, ano naman. So, take note, nag-start tayo. Ito yung segment 1, 2 natin. So, yung x natin nag-start from 1. So, meaning, pag maglilimit ka, 0 hanggang, kasi hanggang 2 kayo. So, 0 hanggang 30, kung ano yung length ng segment mo. So, 0 to 30. 0 to 30. Then, we have 26x minus x squared. Ito yung m na malaki. Ito naman yung m na maliit. So, which is negative 1/3 of x all over ei dx. Okay? Klaro ba? Ay, klaro yan, ha? So, pwede natin ilagay yan sa calculator. Just to double check. Pag maglagay ka sa calculator, huwag mo munang ilagay yung ei. No? Wala ka mang malagay dyan din. So, integration natin, ha? So, we have 26 minus x squared times yung negative 1/3 of x. Oh, yan lang. Na? And then, 0 to 30 ka na. Ngayon, yung second segment natin, which is yung 2 and 3. So, yung magiging limit mo dito is 0 hanggang sa length ng segment mo. Which is 10. Di ba? 10 man to. So, 0 to 10. This limit of integration will only work, no? Kung ganito yung, di ba, may segment ka, no? Ito, segment 1, 2. Gagawa tayo ngayon ng mami dx for segment 2, 3. So, yung limit mo na 0 hanggang length nung segment 2, 3, it only works if mag-x ka, either starting from 2, yun yung x mo, or starting from 3. Okay? Kasi pag nag-x ka, starting from 1 pa, hindi pwede na yung limit mo 0 hanggang length. No? So, it should be 30 to 40. Kasi dito ko man nag-start sa 1. Okay? So, that's why, pinaka-advise ko talaga, kung ano yung segment na ina-atake mo, so, pili ka lang, either you start from 2 or from 3, yung x mo. Dapat dun lang, ha? Para, actually, di man talaga siya, pwede ka mag-start from 1, ha? Pero yung limit mo, bago, 30 to 40. So, kung di ka naman nakukonfuse sa ganyan, wala namang problema, no? Pero yung recommended ko is ito. Either mag-start ka 2 to 3, either 2 or 3, then para yung 0 lang hanggang length ng segment. So anyway, alam nyo na yun, no? Gets nyo na yung pinagsasabi ko dito, no? Okay. So punta tayo sa pangalawang segment, no? So you have two choices, no? Either mag-start ka ng x mo sa 2 or sa 3. So, itry ko na lang yung dalawa, no? So, mag-start tayo ng x dito sa 2. Pwede yun, no? Walang problema, no? Then, yan yung isolate ko. Okay? Klaro, no? Okay, kunan natin ng moment yan. So, yung mangyayari, we have 26 times 30 plus x, na? Klaro, no? Then, you have 46 plus pa rin, no? Kasi the same direction, no? Assumption natin. So, plus 46 times x. Then, minus na yung 2 times 30
30 divided by 2, which is 15. So, 2 times 30 times 15 plus x. So, ganun yung magiging equation mo. Wait lang. Ayusin ko lang. Mali yung sequence ng animation. Okay, no? Klaro, no? No? So, mag-assume tayo ng moment dito. So, you have 26 times 30 plus x. Next, ito yung ginawa ko. Minus, kasi baliktad siya ng assumption natin, ha? So, 2 times 30 times half ng 30, which is 15. So, 15 plus x. Okay? And then, next is, ito naman, plus, no? Kasi the same siya ng direction natin. No? So, plus 46 of x. So, ito yung malaking M natin. Dito naman sa virtual, so kung ano yung ginawa mo dito na assumption, ganun din yung gagawin mo dito. No? Dapat ano lang talaga yan, duplicate copy ba? No? Parang ganun ba? So, parang shadow niya. So, x, isolate natin to. So, ganun pa rin, no? Kung ano yung direction mo dito, dapat the same yan, ha? Hindi pwedeng hindi sila pareho, no? So, first, itong 1/3, negative yan, no? Kasi baliktad sa direction natin. So, it should be negative 1/3 of 30 plus x. Okay? Pero itong 4/3, the same siya sa direction natin. So, it should be positive 4/3 times x. Ito naman yung maliit na m. Pwede natin ilagay na yan dito sa Mami DX. So, ito, lagay mo dun sa m. No? And ito naman, lagay natin sa m. Ayan. No? So, ito na, nilagay ko yan sa malaking m. Then, ito, nilagay ko yan sa maliit na m. Kasi naka-Mami DX man tayo, di ba? Then, integration 0 to 10. Okay, 0 to 10 kasi nag-start tayo ng x either sa 2 or 3. So, sa 2 man ako. So, 0 to 10. So, medyo mahaba, di ba? So, gusto ng ganitong... Anyway, pero kung i-compute natin yan, kung i-compute natin yan, yung magiging... lang ha. Okay, kung i-compute natin yan, first, unahin mo muna to, no? Yan, and then, so, yung sagot dito, yung ito, yung sa segment 1, 2 is 10,500 all over EI, negative. Then, ito naman, 4,000 all over EI. So, take note, no? Ano to siya? Sign sensitive to, no? So, if ever may mali ka sa sign pa, no? Dito sa mga moment equation mo, expect, mali talaga yung sagot mo. So, ingat lang, na. Wala namang problema dito sa Mami DX. Yung issue lang talaga is yung dito. So, yun na yung tinuro ko kung paano. So, using calculator, so the answer is negative 6,500 all over EI. So, ito na, no? Ngayon, nakakuha ka ng negative sign. May ibig sabihin yan, no? Sa unit load. Di ba, umpisa pa lang, nag-assume tayo na yung deflection downward, no? Yung assumption natin, ganito, no? Ganyan, no? Negative yung nakuha mong sagot. Mali yung assumption mo. So, yun yung ibig sabihin ng negative sign. So, hindi pala ganyan, no? Yung totoo palang direction ng deflection niya is going up. Nasa itaas. Okay? I hope klaro yun, ha? Ayan, no? So, since the assumption is downward, deflection yields negative sign, which means that the actual deflection is up. Pero mahaba yung pag dito ka mag-start sa 2, medyo mahaba, di ba? So, yun na, no? So, try mo din tignan yung 3. Baka maliit sa 3. So, doon tayo sa 3. Tignan natin, ha? So, consider segment 2 and 3. Ito, okay naman ako dito. So, segment 2 and 3. So, kung itry natin na mag-start tayo ng x dito sa 3. So, ito yung cutting section natin. So, ito lang yung consider natin. Mas madali tignan, di ba? Kasi yung load mo na 12 kips na eh. Then, ikaw na bahala sa assumption mo dito, no? Ikaw na bahala, no? So, assume ko na ganito yung direction. So, magiging moment equation niya. Ito, baliktad man sa assumption natin. So, it should be negative 12 of x. Tama, no? Negative 12 of x. So, kung ano yung gagawin mo sa actual, ganun din yung gagawin mo sa real. So, ganun pa rin. Mag-start ka sa C. Okay. And then, ito yung isolate mo. The same talaga, na? Kung ano yung ikot din niya, ganun din yung ikot mo dito. So, meaning, this one should be negative 1 times x. Okay? Ngayon, input mo yan dito sa Mami DX. So, 0 to 10 ka. Okay? And then, negative 12x, then 1x. So, wala parang problema, no? Kung mag-assume ka na ganito yung ikot mo, magiging 12x yan, di ba? Pero, kung ano yung assumption mo dito, ganun din yung assumption mo dito. So, this one is 1x.
So, 12x times 1x. Ganun pa rin, no? Kasi negative sign times negative, magiging positive. No? So, ganun pala, no? Kung siya mali, then ikaw mali din, so okay lang, no? So, okay lang pala yun, no? Walang panalo sa inyo. So, nagiging positive yan, no? Okay? So, ganun na, no? So, lagay natin. So, mas maliit siya compare nung una, no? So, tingnan natin, na. So, pwede nating input natin yan. Kung ako, ito yung pinaka-preferred ko talaga. So, anyway, depende yan sa inyo, ha? Dapat, ko talaga, tignan mo talaga kung ito yung i-consider ko, maliit pa kaya, no? Yung ma-generate ko. So, pwede na negative 12x. Then, I have negative x. Okay, goods. Okay, equal. So, mali. 6, 7. Saan ba ako na? Word. Okay. Yung x pala, no? Buti nakita ko, no? So, nakaawit sana ako ng where did I go wrong? What can I do to make you change your mind? Charot. Okay. Charis, pimpin ko. Okay, yung nakuha natin is negative 6,500. So, the same siya kanina. So, dito iniisa-isa mo yan. So, anyway, ito na yan. Again, negative sign indicate na tama, na? Tama yung iniisip. Downward deflection is mali, na? So, yung actual deflection mo is upward. So, tama yung naisip. Okay? So, I think yun lang siguro, plus, na? For this one. So, sa next video natin, I'm going to solve this one using area moment method. Na? So, again, this is part of our free refresher course. Hanggang board exam to, no? Okay? At least ma-refresh lang tayo, no? So, mga selected topics lang, yung mga on-trend ngayon. Okay? Sige. So, see you sa next na video. Thank you. Nga pala, no? I will be posted this one also in my YouTube channel. So, the link will be in the description. Huh? Okay, thank you. Bye.